Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Souls of Seoul. Maligayang pagdating sa Seoul, ang lungsod ng aliwan, moda, at kahit na isang high-tech na metropolis, mayroon itong pahiwatig ng vintage na estilo. Gusto mo bang malaman pa? Ito rin ang pinagmula ng K-pop. Nandito sa lungsod ang bawat pangunahing kumpanya ng aliwan. Ngunit sa isang partikular na kumpanya, ang kilalang Halo. Nagsisimula ang ating kwento. Sa wakas, tayo naman ang susunod. Tayo'y magiging sikat! Kung hindi ka matalisa sa mga paa mo. Minji, wag mo siyang asarin. Hana, kalma lang. Ito si Minji, Hana, Isol, at June. Ang apat na ito ang mga kabataang mag-o-audition sa Halo Entertainment Agency. Nandyan sa Ginong Kim. Ano? Ang CEO ng Halo? Bakit siya nandito? Halos hindi siya nakikita ng sino man. Tara na! Kinakabahan silang pumasok sa ilalim ng mapagmasid ng mga mata ng CEO. Sa kadiliman ng gabi, kami magliliwanag ng buong lakas. Sa aming mga pagsubok, sama-sama tayo ay magtatagumpay. Sa bawat tibok, sa bawat tugma, tayo sasayaw at sisikat sa kumpas ng oras. Nagpakita sila ng kanilang pinakamahusay na palabas at nang matapos ito, tumingin silang nasasabik. Nagawa natin! Yan ay ang pinakamasamang bagay na nakita ko. Ha? Akala mo ba magtatagumpay kayo dito? Ginawang Kim, umalis kayo. Kulang sa kaluluwa ang inyong musika. Mas magaling pa ang mga pusa kaysa sa inyo. Baka kulang ka lang sa pag-unawa. Napanghinaan ng loob, ipinakita sa kanila kung saan napaiyak si Hana na napahiya ng walang tulong. Kasalanan ko ito. Nasira ko ang sayaw. Hindi, Hana. Napakagaling mo. Inalipusta niya tayo. Siguro tapos na talaga. Ano? Hindi mo yun sinasadya. Tama si Minji, Isol. Hindi tayo pwedeng sumuko dahil lang sa sinabi niya. Oo. Gusto ko pa rin maging pinakamahusay na K-pop group kailanman. Hindi pa tapos ang pangarap na yon. Tama ka. Sige, ipakita natin sa CEO na yan kung ano talaga tayo. Nagtipon sila sa kanilang temporaryong studio, nag-iisip ng mga paraan kung paano sila magiging kilala nang hindi umaasa sa iba. Kailangan nating galingan pa kung gusto nating mapansin. Paano kung mag-record tayo ng isang cover version ng isang sikat na K-pop na kanta? Ang talino! Ipakita natin ang ating galing at manghikayat ng tao. Pero paano natin? Social media, kung saan nakatingin ang lahat. Isa pa, paano kung gumawa tayo ng misteryosong personalidad? Pakiusap, isipin mo na lang ang masayang tutang ito na may misteryosong personalidad. Iniisip ko, maskara. Oo! Oo nga! Oh, pwede nating tawagin na ating grupo na ang Souls of Seoul. Sige Team SOS, may trabaho tayong kailangan gawin. Ang SOS ay gumawa ng video sa kanilang studio. Ipinakita ang kanilang magkasabay na galaw at nakakahawa nilang enerhiya. Ipinost nila ito sa kanilang mga social media. Bagaman may ilang oras bago ito nagkaroon ng pansin, agad itong nakakuha ng atensyon. Ang video ay may 10,000 nanood. At tingnan mong mga komento. Ito ay simula pa lamang ng ating pag-angat. Ang kanilang misteryosong mga personalidad ay nagpakulo ng kuryosidad na nakakapukaw ng interes ng maraming tagahanga at mga taga-industriya. Kahit na hinaharap ang pangungutya at pag-aalinlangan ng ilan, Mga gusto lang nilang maging artista. Malapit na rin silang mawala. nagsimulang magningning ang kanilang talento na agad na nakakuha sa kanila ng matatag na mga tagahanga. Naniniwala ba kayo? Sikat na tayo sa buong mundo! Kakaiba ang pakiramdam na lumabas at marinig ang ating mga tagahanga na nag-uusap tungkol sa atin o nakikinig sa ating musika at sa buong pagkakataon. Hindi nila alam kung sino tayo. Ganun nga, nakakapagtaka at kahanga-hanga. Magsikap tayong magtrabaho at gumawa ng musika na gusto natin. Ang SOS ay nag-host ng live streams at nakipag-ugnayan sa kanilang mga tagahanga. Nagkaroon pa sila ng mga kolaborasyon kasamang ilang mga bituin ng K-pop. Ang nagpapanatili ng sigla ng lahat ay... Ayun sila! SOS! Diyos ko po!
ang mga impromptu ng mga pagtatanghal na kanilang inihanda. Yay! Woo! Yay! Minji! Hana! Isong! Ang gwapo talaga ni Jun! At nang matapos ang palabas, madali nang nakalabas ang mga miyembro ng walang anumang problema. Sigurado na si Minji ang pinakapugi sa likod ng kanyang maskara. Ituloy mo ang paglalakad, Unggoy. Tinawag niya akong pogi. Ngayon, habang lumalaki ang popularidad ng Soul of Soul, may isa namang nagdadalawang isip. Iyon ay si Ginoong Kim. Sino ba ang mga batang ito? Kinukuha nila ang pansin mula sa aking bagong grupo. Si Ginoong Kim, determinadong lampasan ng bandang nakamaskara, ay patuloy na itinataguyod ang isang bagong grupong idol ngunit hindi sila nakakakuha ng mga puso ng tagahanga tulad ng nagawa ng SOS. Ano ba ang mali ko? Si Ginoong Kim ay isang masamang tao na mayroon lamang masamang iniisip. Sa tingin ko, alam ko na ang gagawin ko. Ako? Napakagandang tiyempo. Bakit hindi tayo maglakad-lakad? Sa ngayon, ang SOS ay nakagawa ng mga ilang kanta nila at handa nang mailabas ang isa pang bago. Narinig mo ba? Nag-post si Hana tungkol sa bagong kanta. Ilalabas sa susunod na linggo. Ha? Talaga? Alam mo ba yung bagong grupo ng Halo? Maglalabas din daw sila ng bagong kanta sa lalong madaling panahon. Wow! Pero mas nasasabik ako sa SOS. Ang rap ni Isol ay sobrang galing! At yung boses ni Hana nakakakilabot! Sana malaman natin ang itsura ni Jun at Minji sa likod ng kanilang mga maskara. Ang mga miyembro ng SOS ay abala sa paghahanda ng kanilang kanta. Masasabik na akong marinig ng ating mga tagahangang bagong kanta. Iniisip ko pa rin ang koreografiya para sa ating video. Ako'y nasasabik para sa atin! Hahaha! Sigurado ako ang CEO ng Halo na si Ginoong Kim ay nagsisisi na sana tayo ang pinili niya. Buti na lang, hindi niya alam ang tunay nating katauhan. Siguradong umiyak siya sa kahihiyan. Ngunit si Ginoong Kim ay hindi umiiyak. Nahanap mo ang kanilang recording studio? Magaling! Tiyakin mong matapos ang trabaho. Siya'y abala sa pagbuo ng mga masasamang plano. Kukuha lang ako ng mabilisang larawan. Ito ba ay naka-video? Ang trabaho ito ay masyadong mapanganib. Uutusan tayong magnakaw ng kanta? Nakakatawa. Ha? Nagnanakaw? Kailangan lang nating makuha ang kanta ng SOS bago ang linggo. Sana hindi nila malaman ang tungkol sa atin. Ano sa tingin mo ang gustong gawin ni Ginoong Kim? Hindi ko alam pero sana malaki ang bayan niya sa atin. Gusto ni Ginoong Kim na magnakaw ng kanta ng SOS? Ito si Yeonji, isang empleyado ng Halo. Oh, hindi. Nakunan ko lahat yun sa camera. Mas mabuting manahimik ako. Baka mawalan ako ng trabaho. Pero kawawa naman ang SOS. Ang linggo ay lumipas ng puno ng kasiyahan. Ngunit sa araw bago ilabas ang kanilang bagong kanta, Guys! Guys! Hana, anong problema? Tingnan niyo to! nagtipon sila sa paligid ni Hana at tinitigan ang telepono at nagulat. Teka, iyan ay hindi pwede. Ito ang ating kanta. Bawat salita, pati na rin ang tono. Pero, paano? Ito ay imposible. Ninakaw niya ang kanta natin, Jun. Inilabas ni Ginoong Kim ang kanta ng SOS na itinuturing na sa kanyang sarili. Kailangan natin kumuha ng paraan. Pero ano? Ang Halo ay napakalaking kumpanya. Wala tayong pera para idemanda siya o anuman. Pero tama si Minji, Hana. Naghihintay ang ating mga tagahanga sa bagong kanta natin bukas. Tayo ay magpahinga muna para makapag-isip. Kinabukasan, humingi sila ng paumanhin sa kanilang mga tagahanga.
Paumanhin sa lahat, hindi muna kami maglalabas ng bagong kanta ngayon. May nangyaring masama, pero sinusubukan naming maging matatag. Gusto lang namin magpakatotoo, pero parang tagdulot ito ng problema sa amin. Pero babalik kami ng may magandang musika balang araw. Sa gitna ng mga dismayadong tagahanga, si Yoonji, na ngayon ay inuusig ng konsensya. Napakatapang ng SOS. Ipapakita ko rin ang sakin. Si Ginoong Kim ang pinakamasaya sa lahat. Ganyan ang pagpapatakbo ng negosyo. Akala ba nila kaya nila ang CEO ng Halo? Masaya kami na masaya ka, Ginoong Kim. Napakasaya ko. Gusto mo bang malaman kung ano ang tingin ko sa mga batang iyon? Ngunit biglang pumasok ang kanyang sekretarya sa silid. Ginoong Kim! Kung ano man yan, ayusin mo. Sir, kailangan ninyong makita ito. Ipinakita ng sekretarya kay Ginoong Kim ang isang video. Kailangan lang nating makuha ang kanta ng SOS bago ang linggo. Ang trabaho ito ay masyadong panganib. Ikaw? Ikaw ba ito? Ano ito? Si Yoonji ang nag-upload ng video at ito ay kumalat ng husto. Ang mga komento mula sa mga tagahanga ay pumupuna sa kanya para sa pagnanakaw ng kanta ng SOS. Napakasama niya! Sobrang pinaghirapan ng SOS ang kanta na yon! Sinubukan ni Ginoong Kim na tanggalin ang video. Ngunit huli na. Sa madaling panahon, isang investigasyon ang nagsimula at sa tulong ni Yoonji, sa wakas ay natuklasan ang lahat. Pakiusap! Nagkamali lang ako! Hindi niyo ako pwedeng palisin! Binigyan si Yoonji ng espesyal na parangal bilang tagapagtanggol ng SOS. At yun nga mga kaibigan, magpasalamat tayo ng sobra-sobra kay Yoonji dahil sa pagtulong niya sa atin. At sa pagiging matapang, paalam! Phew! Hindi ko inakala na magla-livestream ako kasama kayong lahat. Pakiramdam ko ay hindi ka pa rin paniwala. Hindi naman kami espesyal. Siguro konti lang. Magpakabait ka. Yoonji, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo. Pasensya na at nawalan ka ng trabaho. Ay hindi. Hindi ako nawalan. Umalis ako. Ako ang manager doon. Pero nagiging toxic na sa Halo. Dahil kay Ginoong Kim na nagmamaneho ng lahat. Manager? Yoonji? Gusto mo bang maging manager namin? Oo. Bagay siya para dyan. Sandali. Talaga? Kailangan namin ng isang matapang at mabait, kaya pwede ka? Oo naman. Kaagad, itinanggal ng mga miyembro ang kanilang mga maskara at biglang nagulat si Yoonji. Ano? Kasali ka na ngayon sa aming grupo. Magkaroon tayo ng konsyerto. Isang konsyerto? Utang natin ito sa ating mga tagahanga. Ano sa palagay mo, Manager Yoonji? Gawin natin yan. Go, Souls of Soul! Woo! Woohoo! SOS! 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 Sisirain ng mga hadlang, gigabayin ng mga pader. Sa kadaliman, nahanap namin ang aming liwanag. Kami ang bituin na liwanag ng langit. SOS ay narito para umangat at lumipad. May pagsintang may alab sa aming mga mata. Kami lalaban, magtatagumpay. Souls of Souls ay aangat muli. Yuhu! Yeah! Nagbahagi ang SOS ng isang tagumpay na sigla na alam nilang nasa tamang landas sila patungo sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Naging tapat sila sa kanilang sarili at nagpatuloy patungo sa kanilang mga pangarap. Sa tulong at pagmamahal ng mga taong naniniwala sa kanila, sila ay maglalakbay ng maigi patungo sa tagumpay.